Welcome po sa ating programang Bombohanay Big Time. And again, ito po si Bombo Kier Aliado. Okay, sa puntong ito mga kabombo, dakuan na natin ang linya. Ito pong ating first guest ngayong umaga dito po sa ating programa para pag-usapan natin mga kabombo kung meron bang epekto sa ekonomiya ng Pilipinas itong nangyayaring impeachment trial against kay BP Sara. Ano kung meron man, ano kaya ang direktang epekto nito sa ating ekonomiya? Sige, alamin nga natin yan dito sa atin pong makakasama na eksperto po sa larangang ito. Sige, ito na mga kabombo, i-welcome na natin. Ito si Sir Rogel P. Morales, isa pong financial analyst. Magandang umaga po, Sir Rogel. Welcome po sa aming program. Si Bombo Kier po ito ng Bombo Radio Naga. Bati muna kayo, sir, sa atin pong mga listeners and viewers. Yes, magandang umaga, Kier, sa lahat ng iyong tagapakinig at of course sa iyo at sa lahat ng mga online ngayon. Good morning to all of you. Okay, yun. Eto, Sir Rogel, umpisahan po natin ang ating tanungan. Una, sir, pagka ganitong may mga impeachment trial sa bansa tulad nitong kay BP Sara, tumataas ba, sir, yung political risk premium ng Pilipinas? And ramdam ba agad yon sa US dollar or Philippine peso at presyo ng mga produktong petrolyo like diesel or gas dito sa Philippines? O dahan-dahan lang, Sir Rogel? Well, itong impeachment trial, mabuti at natutuloy na para matapos na nga ika nga. May impact ito sa ating pong ekonomiya, pero matagal na kasing na-absorb halos ng ating merkado, lalo na sa financial markets. Pag pinag-usapang financial market, we are talking about the capital market, the bond and equity or stock market. Pero ito, Sir Rogel, pagpalagay natin kung halimbawa 612 million pesos yung confidential fund, pinag-aawayan kay BP Sara, sa economics, sir, ano yung exact opportunity cost nito? And ilan kayang kilometer ng farm to market road o ilang irrigation project ang katumbas nun? Para halimbawa sa mga farmers dito sa Bicol or sa Pilipinas, Sir Rogel. Yung issue about that confidential fund, I am not an expert to that, pero ang impact ng isang 612 million, for example, if it is used properly, kasi confidential fund yan, so may dapat pagkakalagyan. Ang question naman dito kung tama ang pagkakagamit. Pero ang impact sa ekonomiya mismo is indirect. If you look at the stock market, matagal na po tayong mababa. Right after the pandemic, hindi na tayo nakabalik doon sa dating pre-pandemic level. So, I would say na ang ating pong ekonomiya nag-adjust na on that. Parang barko tayo ngayon, parang barko. Hindi lang nagkakasundo ang kapitan at ang kanyang chief mate, di ba? Pero hindi ibig sabihin yung barko ay malulunod. Yun nga lang, yung mga pasahero, siyempre, nagwo-worry. Papatuloy ba silang hindi magkakaayos? Makakarating ba tayo sa oras? Ganun po ang sitwasyon natin ngayon. Meaning, yung ekonomiya natin will just go on. People will just move on with their lives. Pero ito ay test na totoong gumagana ang demokrasya sa Pilipinas. Ngayon, kung mapapatunayan na walang sala yung nasasakdal, then we will move on and will adjust accordingly. Pero kung may kasalanan, magpapakita na talagang ang demokrasya ay umiikot at ang accountability ay mataas na parte ng pagtingin sa atin. Lalong-lalo na ang pinag-uusapan dito is public funds. Di po ba? Ayun, ang nababawasan dito yung kumpiyansa ng mga tao. Kung nasa barko ka, nagkakagulo ang kapitan sa chief mate, ikaw nangangamba ka din, di ba? Ganun din sa ating ekonomiya. Ang mga investors will have to hesitate. Will hesitate kung ipupursue nila ang investments nila or aalis sila sa Pilipinas. Pero kung titingnan natin, halos wala ng mga foreign investors dyan masyado. Mga local investors na lang. Kasi sabi ko nga, hindi pa tayo nakakabalik doon sa pre-pandemic level or 2019 level or even early 2020. I'm referring to the stock market, for example. Hanggang ngayon, nasa 6,200 level lang tayo. We used to be at 9,200 already. Ang layo-layo natin doon. Samantalang ibang merkado, sa Amerika, for example, nagdoble na. Okay, tayo ang layo-layo pa natin. Sa makatuwid, itong nangyayari dito is wala na halos maibawas. Pigang-piga na po yan.
ang nandito halos mga local investors na lang halos. At nagtitiwala na pag ang sigalot na to at itong uh, impeachment trial will come to an end, whatever the result, eh ready ang tao na tanggapin yan, lalo na kung ikaw ay simpleng mamamayan, di ba? Ang focus mo lang naman yung buhay-buhay mo sa araw-araw. Di ka naman nakikialam halos dyan. And remember, the Vice President is not just the Vice President of the 32 million people who voted for her. She is the Vice President of the 115 million Filipinos. So kaya ang tumitingin dito, ang gustong kumbaga ay magtantya at tumaya ay ang buong sambayanan. Kaya nga marapat na matapos to ng fair ang trial, ang proseso sinundan, para yung agam-agam na mga tao na talagang nasa demokrasya pa tayo ay manatiling matibay. Okay po, iyon. Pero dito, Sir Rogel, maisingit ko lang po. Sa realidad or in cost-benefit analysis, sir, mas mahal ba, sir, yung mag-impeach o mas mahal yung magtiis sa alleged misuse ng pera? Sir Rogel. Well, that's hypothetical, no? Kasi ang tunay na may cost talaga itong araw-araw na impeachment process, okay? That adds up to the cost of the Senate kasi nga hindi naman ordinaryo ito na araw-araw halos may event sila diyan, di ba? Pero yan ay talagang kasama sa cost of doing and pursuing accountability. Kayang i-absorb ng ekonomiya natin yan at ang funds na yan is hindi parang mawawala sa bulsa ng taong bayan basta-basta. Kailangan mayroon lang maging resulta na maayos after this process. Pero in terms of economic value, as I mentioned kanina, eh magpapatuloy po ang mga negosyante sa tingin mo. For example, San Miguel Corporation, Ayala Corporation, do you think they will just close shop because may impeachment process? In fact, maaaring magpabagal lang sa decision-making process. For example, kung may expansion program sila, baka medyo hold back muna. Teka lang, magulo pa sila. Pero pag natapos yan, magpapatuloy ang kanilang binabalak na expansion. It's very important sa ekonomiya natin na patuloy nag-expand ang ating mga negosyante kasi kaakibat dyan ang pag-expand ng buong ekonomiya mismo. Creating businesses, creating jobs, and of course, katuwang mo ang gobyerno na in the end, revenue collection will be higher and therefore, maibabalik uli para umikot ang ating ekonomiya. Okay? Okay po, yun. And dito, Sir Rogel, sa behavioral economics, pag magulo at polarized yung bansa dahil sa impeachment, nagtitipid ba yung mga consumer nito, sir? O naho-hold ba ng negosyante yung expansion at hiring nila dahil sa uncertainty, Sir Rogel? Natural lang po yan na sabi ko nga kanina pa, is they're going to hesitate to make some moves knowing na hindi conducive for expansion ang situation sa ngayon. Ganun mangyayari, hinuhold nila pero hindi din papayagan ng mga negosyante na patuloy lang silang nag-hold back. Why? They have their own set of targets. Meron silang profitability goals. Wala ka naman sigurong kilalang kumpanya na sasabihin niya, gusto ko ngayon negative 10 ako, next year negative 20 naman. Everybody wants to grow. So definitely the move of every company is going towards that direction of making some profit or higher profitability for the company. So there will be some hesitation, of course. Natural lang po yan. Sabi ko nga, yung kapitan at saka chief mate, di nagkakasundo eh. Pero mga pasahero, pa-chill-chill lang yan. Pero ang iba, na magwo-worry yan na, teka lang, baka tumagal to. Baka di tayo makarating doon sa ating destination. In the same way that investors, especially foreign investors, would definitely say, teka lang, di muna ako pupunta riyan. Marami naman akong options. Luckily, our country remains to be an investment-grade country as we speak. In fact, kaka-upgrade lang natin as a country, as doon sa level na nasa middle, higher income level na tayo. So, andyan na po yan. Kumbaga, ang foundation natin is strong. Yun nga lang, yung day-to-day, yun ang kailangan tutukan natin. Ang merkado will always move either way. Ngayon, ang when I say merkado is financial market, bonds and equities or the capital market. Ang mga traders will always have that opportunity. Pag may ganitong mga konting sigalot,
chance nila mag-move is either ibenta ang kanilang mga holdings or bumili ng mas marami pa because mas mura. So that's the only chance na sila ay magkaroon ng galaw. Mas magalaw, mas mainam, mas maraming profit ang potential. Now, you as an investor, for example, dapat nakafocus lang tayo sa goal natin. Pag magpa-apekto din naman tayo sa araw-araw na movement, baka maduling tayo. It's like, if you are in that bus, wag mo nang pakialam ang ginagawa ng driver, umupo ka na lang doon sa upuan mo and never let go of your seat unless you are in your destination. Yun. Okay, yun. And dito, Sir Rodgel, pag halimbawa bumaba yung trust o tiwala ng tao sa gobyerno dahil sa impeachment case, ano kaya, sir, yung long-term effect noon sa tax compliance at sa investment dito halimbawa sa Pilipinas? And may data ba tayo, sir, from halimbawa nung nakaraang impeachment naman ni ERAP or nung mga past political crisis, Sir Rodgel? Wala pa tayong data pagdating sa vice president na in-impeach. Kasi ang mga in-impeach natin is Supreme Court leader at saka isang presidente. So hindi natin pwedeng pagparehasin ng effect niyan. Again, parang isipin mo na lang, barko, gustong pumalit yung chief mate ng bilang kapitan. Pero remember, in 2028, magpapalit talaga tayo ng kapitan. Okay? So it's always after the election, ang ating pong positive outlook is mabubuhay. Sino man ipalit mo dyan, malamang-lamang gagaan na naman, tataas na ang kalidad ng ating pagtitiwala sa gobyerno. Ganun lang naman po ang proseso natin dyan. Again, presidents will be changed every 6 years. Kasama yan. Tayong namumuhay, ilang presidente ng pinagdaanan natin. Pero we move on. We know that students would want to graduate school and have some work. And the same way, investors or ating pong mga negosyante, alam nila na kailangan maging profitable sila. Yung po ang nagiging direction. Whether magpalit ng presidente o hindi, yung pa rin ang direction nila. Gusto pa rin lang i-pursue ang profitability ng kanilang business. Okay po. Very well said, Sir Rodgel. And dito, sir, pagka ganitong may mga impeachment trial, naaapektuhan ba nito, sir, yung halimbawa, yung ODA, yung loans at FDI galing sa Japan or US or China? And may history na ba tayo, sir, na na-hold o na-cancel yung project sa Pilipinas dahil lang sa political instability, Sir Rodgel? Ang mga proyekto ng Pilipinas, lalo pa kung nakakontrata na yan, it should not affect or it should not have any effect. Lalo pa kung nakakontrata na yan, tuloy-tuloy po yan. Halimbawa, kung mayroon tayong arrangement or agreement with another country, it is institutional naman, hindi personal na usapan. So it will just continue. Again, ang pinagbabasihan, investment grade ang bansa natin, pinagtitiwalaan, kapag bayad. Ayun ang importante sa lahat dyan. Naging issue pa nga, bakit lumulobo daw ang utang natin, umaabot na ng 18 trillion. Ang importante para sa akin is, may nagpapautang kasi kaya natin bayaran. Yan po yun. Okay po, iyon. And ito, sir, mga second to the last question na lang, sir, sa macro perspective po, pag halimbawa na impeach si VP Sara or pag na-acquit, may measurable difference ba ito, sir, sa GDP growth or sa inflation and even sa job creation projection ng Pilipinas para sa ngayon na 2026 o 2027, Sir Rodgel? Yeah, definitely. An acquittal, for example, would mean stronger mandate for the VP. Ibig sabihin talagang malaki ang chance na at the end of the day talaga this is like in preparation for the next elections. Diba? Parang may bas-bas na sa kanya. So mag-a-adjust yan accordingly. Ang ating pong merkado will adjust. Alam nila na next time malamang-lamang siya maging presidente. But conviction might be a different story. Kasi nga there's a good chance na hindi siya ang magiging VP. Alright? Pero sa pangkalahatan, ang GDP natin will always be anchored on the economic plans ng ating gobyerno. Irrespective kung ma-acquit o hindi, since the president remains to be President Marcos, kung ano ang kanyang plano within this span of time, it will not affect. Tuloy-tuloy pa rin po dapat. Focus doon sa goals and lahat ng gastusin will still be based on the GAA or GAA.
And of course, the funding of that will come from different sources, revenue collection, and of course, borrowings. In this case, pagka kinapos ang ating pong revenue collections, lolobo po ang budget deficit at doon po ay mangungutang po tayo at malamang-lamang yung 18 trillion natin utang ay madadagdagan pa po yan. But then again, ang sinasabi ko nga, for as long as there's trust at kaya natin bayaran, walang problema at malamang-lamang pwede pa na natin tamaan ang projection growth natin in terms of GDP. Tatamaan na tatamaan. Maybe mag-adjust tayo because of what happens sa Middle East. Hindi lang kasi local ang ating concern eh. Mayroon pang nangyari globally, may impact po yan, and at the same time, yung domestic concerns natin na medyo mas humahaba at napaprolong because of this process of impeachment. Yun po yun. Okay, yun. Very well said, Sir Rogel. Ito, lastly na lang, Sir Rogel, ano po? Dito, sir, kung meron mang dapat na maintindihan, isang bagay lang na dapat maintindihan ng publiko o ang tao sa buong Pilipinas, sa mga nakikinig sa atin ngayon, sir, dito sa konsepto ng impeachment trial at ng ekonomiya ng Pilipinas, ano kaya ito, Sir Rogel? Sir? Ang sa akin lang, kung meron akong pwedeng impart sa ating mga kababayan, itong impeachment will go on. May nasasakdal, pwedeng ma-acquit, pwedeng ma-convict. Pero pag i-focus natin ang mga kanya-kanya natin buhay, bakit ba tayo masyadong nagpapadala? Di po ba? Ano yung target natin? Nasa mid-year na po tayo ng 2026. Nung umpisa ng taon, may mga plano ka sa buhay. Mayroon ka pang planner eh, di ba? Sinulat mo ang goals mo for the year, nasaan ka na? Nasa second half na tayo. If we just focus on our individual goals, baka mas maganda mararating natin. At the end of the day, kahit anong gawin ng ating proseso dyan sa Senado, yung pang-araw-araw na buhay mo pa rin talaga ang focus mo eh. Yung goal mo pa rin, makagraduate ang anak mo, magkaroon ka ng investment for your retirement, magkaroon ka ng sariling bahay, it will not be reliant on whoever is in Malacanang. It is going to be focused on what you will do every single day to make it happen. That's why ang aking hashtag palagi is kumilos sang-ayon sa laki ng mga pangarap. Hindi bahagi ng pangarap mo kung sino man nanalo dyan sa impeachment na yan. Ang bahagi ng pangarap mo is every day you have to move and make sure that you are getting closer to the reality of your dreams.